Hi guys! Nakikita niyo ba yung mga posts na tungkol sa power na yan? Don't you forget that you are powerful or we are powerful. So you have to parang claiming your own power. Ano kaya yung power na yan? Bilang isang tao, yung pagiging powerful is powerful ka talaga kahit isa kang tao. Kasi bakit nga dumating ang Diyos as bilang katauhan ni Jesus Christ? Isa yung dahilan para may panghawakan din sa atin at lalong maging malakas yung powerful na yan, na power na yan. Yung pag-iisip natin, nagmamanifest, yung pagsasalita natin, maganda or hindi. Yung gawa natin, nagmamanifest, maganda or hindi. Gumawa tayo ng masama sa kapwa natin, pinaggawan at pinagsalitaan, anong imamanifest niya? Di ba kasamahan din? Magiging isa din siyang magiging isa din siyang masama katulad mo na gumawa sa kanya. Depende na rin kung sa taong yun i-allow niyang maging masama siya. Yung bitterness na nararamdaman natin dahil sa stress, depression, anxiety, dahil sa problema na dumadarating, yung isa pa dyan is yung materialistic world, yung mga problema na inimbento nila, yung mga tax, yung mga bilihin, yung mga kung ano-ano mang gusto nating bilhin pero hindi natin kaya, dadagdag pa yung envy, jealousy, yung mga kasalanan. At ikukurap tayo. Yan. Powerful nga naman, ano? So, ang darating yung sinasabi nila, kasi totoo talaga yung tayo mismo ang hindrance sa prosperity and abundance na gusto natin. Yang kahit sa materialistic world, kayamanan, richness, na gusto mong hangarin. Hindrance, ang sarili mo. Yung kaka-lazy mo, yung tingin mo ng ibang tao para ibigay sa'yo yung kagustuhan mong yun. Pag alam mo yung sarili mo na powerful ka, ikaw mismo ang magbibigay sa sarili mo, hindi yung iba. Kasi sila, tagahadlang lang sila. Puntahan natin sa 100%. Kasi lost na lost and corrupted na talaga ang tao ngayon. 10% lang ang nakakatulong sa'yo. Yung 90% ay hadlang sa'yo. Kahit nga teacher siya kahit magulang mo, kahit kapatid mo, hadlang pa rin sa'yo. Kasi may sarili silang kagustuhan na hindi nila kinukonsider yung iba. Yung ikaw, yung mga magulang nila, kasi ang kinukonsider lang nila sarili nila. Parang ikaw na kung ikaw yung nag-iisip na bakit hindi ko makuha yung gusto ko. Nag-hard work naman ako, pero nakalimutan mo kasi ang Diyos na isama sa buhay mo, yung pananalangin. Kasi darating at darating yung taong hahadlang sa'yo. Naiisip mo, di ba? You are powerful kasi nasa iyo lahat. Pati ang pag-iisip. Katulad nito, iniisip mo na bakit kaya yung masamang taong yun makukuha niya yung gusto niya? Kasi naman naniniwala siya. Sa kapwa niya, makukuha. Kasi marami siyang kaalay marami siyang katulad, kaya nakukuha niya. Pero kung ikaw, ibang-iba sa kanila, kung maniniwala ka na makukuha mo ang gusto mo, kahit lahat against sa'yo, makukuha mo. Lalo kung alam mo na ang Diyos ay nasa tabi mo. Sabihin ko ng ganun ko din inisip. Kasi sabihin ko na, being frank or honest, sa akin naman nagsimula lahat. Yung mga onliners na yan, na kahit konti lang ang views ko. Diba nasabi ko din naman sa kwento, na may nagtatrabaho sa social media, or newscasters, or ano man tawag nila dyan. Nabanggit ko din, na yung mga leaders at ibang tao na kilala nila ako, at alam nilang sinasabi ko. Kaya bigla silang parang umayos.
Kasi naniniwala ako na pag yung iba, wala naman siyang views. Pag tignan mo naman yung social medias niya, kunti lang ang followers. Hindi doon basihan. Kundi kung anong paniniwala mo, kung anong mangyayari. Lalong-lalo kung alam na alam mo 100% more than or trillion percent na alam mo ang Diyos ay nasa tabi mo. At alam mo yung manifestation mo ay mangyayari. At mag-a-agree ang Diyos. Kasi alam naman niya yung plano mo eh. Yung isip mo at puso mo. Kung tama or mali. Hindi ba mali itong ginagawa ko? Or tama? Kahit sino man magsabi. Kahit umiiral ka sa insecurities, envy, and jealousy. Nasa tama, di ba? Hindi ito pagbabrag. Or yung sinasabi nilang sigurista. Iba ang sigurista. Iba ata ang pagkakaintindi ng tao. Yung pagkukorek ng tao, pagbibigay mo ng tama na information, yung pagbibigay mo ng katotohanan, ay hindi sigurista yun. Ang paggagawa, pagsasalita, pag-iisip ng masama sa kapwa mo at sa sarili mo, ay yun ang sigurista. Balibaliktarin mo man yung information, yung mundo, yung katotohanan. Ganun pa din lalabas. So, well, wow, a lots of load of information na dumarating. So talagang may shiftings na dumadating pag yung tayo yung taong hindi marunong, kahit alam mo yung tama, pero hindi mo kayang i-express yung gusto mong sabihin. May process talaga yan. So, pag ganun kang tao ay advice, do the inner work. 2 beses ko yung nabanggit sa video kung ano yung inner work na yun. Balikan mo yung video na yun kung saan ko sinabi na saan or paano or kailan natin gagawin yung inner work. Mas maganda as much as possible para hindi huli. Pagtanda mo kung ginawa mo yung inner work, napakalaking regret na hindi ko ginawa nung kabataan ko. Mas marami pa pala akong magagawa kung ginawa ko pa yun. Yung inner work na yun, mas nag-enjoy pa ako. Kung yung pa-travel ko, alam ko nag-i-enjoy ako, pero mas nag-i-enjoy. Kasi meron na yung mga taong nagtatravel, pero hindi sila nag-i-enjoy 100%. Isa din ako nun, na parang may kulang pa rin. So, yan yung spirituality. Spirituality is doing your inner work also. Fixing your characteristic, manners, attitudes. Yan, sige, ulit natin. First, repentance, reflection, and acceptance. Lahat yan, magkakasama yung tatlo na yan. At 100% number 1, ang Diyos. Kasi hindi mo makakaya yung inner work kung wala ang Diyos. Kasi baka ma-stuck ka sa depression, anxiety, and stress lamang. Yan, pananalangin kahit umiyak ka dyan na sa ibang tao na humingi ng tulong sa psychiatrist or sa psychologist, wala silang magagawa kung hindi mo sinama ang Diyos. So, ayan. Sana may natutunan kayo. Yang ikaw ay powerful na sinasabi nila. Yang mga iniisip natin na hindi maganda, sa iba, gumagawa din tayo ng paulit-ulit din naman na sinasabi na yung basic ritual or black magic is yung pag-iisip ng masama, pagsasalitang masama, at paggagawa ng masama sa kapwa mo. So, binibigay mo din sa sarili mo 10-fold pa. Pagbibigay din ng evil eye yun. So, blinak mo yung blessings mo. Yung pagkaka-magical and creativity, passionate ng utak mo para gumawa ng paraan para gumalaw yung katawan mo. Pagiging artistic din. Gumawa ng paraan para gumanda yung buhay mo na gusto mo. Kasi tayo lang din ang gagawa. Sa nga, oo nga, no? Nung
ginawa ko yung inner work ko is parang ang dali lahat. Yung hindi mo kayang makiusap lang at magsalita dyan na kailangan mo ng ganito, ganyan at ipaglaban ang sarili mo. Hindi mo kaya noon. Kasi ang mas kaya natin gawin is yung pag-iisip at pagsasalita. Kahit hindi natin ginagawa, pupunta tayo dyan at sasaktan yung ibang tao. Pero yung isip at salita, complain and compare na sinasabi nila, nadadagdag pang Diyos. Yun pala yun. Pag ginawa nyo yung inner work nyo, maiintindihan nyo ako. Gagaan lahat yung parang nakadagan sa'yo. At lahat ng parang ginagawa mong tinatamad ka, tinatamad ako, tinatamad. Yung hihingin lang yung tulong mo, lalo yung mga kabataan, yung mga bata, yung nanay at tatay nyo. Kasi maaga din nag-work yung evil energy. Kasi bata pa sila eh. So, ang dali din nilang makontrol. Natututo pa sila eh. Paano ko yung natututunan ng mga kabataan sa mga magulang mo sa yung mga parents is ganun. Yang pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Pasa-pasa lang So, pinasa mo sa anak mo, yung anak mo ipapasa niya sa anak niya, yung anak niya ipapasa niya sa anak niya din, tapos yung, parang yung apu-apuhan mo. From present to the future. Ganun lang generations na marunong mag-isip ng masama at magsalita ng kapwa nila. Actually, yung ibang to na sinasabi kong Tagalog is na tukoy ko na or natakal ko na sa English nung una-una pa, pero hindi gaano. Parang konti-konti lang. Tapos ngayon ko lang napatagpi-tagpi na na tayo din ang nagbibigay ng bitterness sa buhay natin. Yung hindi kasiyahan na yan. Hadlang din yun sa blessings natin na mag-perspire. Dito sa mundong to, kung gusto talaga natin yung richness na yan. And parang may nakalimutan ako eh. Bigla kong naisip yung first na video ng ginagawa ko eh. Bigla kong nakalimutan ngayon. Pero pag naalala ko, idadagdag ko sa ibang video. Kasi, ayun, nagbi-mix-mix na ata. So, sana may natutunan kayo. Kasi, maintindihan nyo soon yung mga pinagsasabi ko at mga nakunik ko na connections at makukuha nyo din yung nararapat na power sa inyo kung ginawa nyo yung inner work nyo. Kung hindi, pasensya na, walang gagawa sa inyo. Kami nagsasabi ng mga information is parang ginawa na nga madali sa inyo, pero hindi nyo pa gagawin. Binigay na nga, yung formula. Pero ayaw nyo pa rin gawin. Gusto nyo pa rin may gumawa. Kahit yung Diyos. Kahit si God, At, tignan nyo din kung nagdadalawang isip kayo kung ano yung Diyos na sinasabi nyo sa sarili nyo. Dapat yung Diyos na yan, kung hindi nyo siya nakikilala or makikilala pa lang, basahin nyo yung Biblia kung sino siya. Kung ayaw nyo, edi pumunta kayo sa isang nagpipreach, sa isang pastor, sa isang priest, or sino mang nagsisimba dyan na willing ipakilala sa iyo ang Diyos. Dinadagdag ko din naman sa content ko, itong sharing ko, bilang tulong sa inyo, spirituality at physically. Paano ko nasabi na tumulong din ako physically? Kasi kung gagawin mo yung inner work mo, patutulungan mo yung sarili mo sa physical. Na hindi lahat tinatamad ako, ganito, ganyan, may dahilan na sinasabi nila. Kung may ganito, may dahilan, parang kanta ba yun, or poem, or quotes? Pag ganyan, may dahilan, lahat may dahilan, mawawala yung mga ganyan.
Yung complain, compare, at parang negative na nakadagan. At yung pakiramdam at mukha nyo ay umaliwalas na sinasabi nila. Hindi yung katulad ngayon na sinasabi nila na ang aga namang yung mga kabataan ngayon, yung nasa college and high school is mukhang matanda na sinasabi nila, matured agad physically. Kasi ganun din po yun. Dahil sa problema, syempre sila din naman namumblema ng allowance, ng ganito ganyan, hindi nila masabi sa parents nila kasi alam na kinukonsider nila na naghihirap din yung parents nila para kunin yung allowance and yung mga pera na binibigay sa kanila sa pag-aaral. Kaya yan, nalolos din yung ibang estudyante na dahil doon sa kulang yung gumagawa sila ng hindi maganda or kasalanan na sasabi nila na no choice silang pumunta doon sa may mga kayang bayaran yung parang ginagamit nila yung lalo pag babae. Kasi minsan din lalaki, ginagamit nila yung katawan nila para parang magbenta ng aliw. Kahit isang gabi or basta makumpleto lang yung mahal na binabayaran nilang tuition fee. Dahil sa problema. Kaya, nandun lahat sa gobyerno talaga, nakakonect. Yang gusto nilang pataasin, yung ganyan, ganito, ganyan. Isa naman nila ipupunta. Tao din naman gumagawa ng paraan para gumanda yung mga buildings nila. Yung trabaho lang naman ng gobyerno is kalsada. So, tuloy natin yung usapan. Yung wala nga silang choice para hindi gawin yun. Kasi kailangan nila. Basta alam nilang mag-accept doon sa ginawa nilang kasalanan. Kahit yung mga nagtatrabaho sa bahay aliwan at gumagawa ng business, wala silang choice. Kasi yun din lang ang alam nilang gagawin na trabaho or business. Minsan, dahil mas madaling kumuha ng pera doon. Pero kung sinong nagsimula din kasi, nagawing business yang pagbibigay ng aliw. I-secret dapat yun. Kaya, nasa sa atin kung i-stop natin yan or hindi. At, siyempre, kung yung gobyerno nga, yung last na sinabi ko is yung kalsada lang naman ang tutukan nila na gagawin, na iaayos. Iba't saan kaya nila nilalagay yung bilyon, trilyon na tax natin? Kinukurakot, malamang. Kung gusto ng gobyernong gumawa ng sarili nilang business, okay lang. Hindi yung leader na yan, kukunin yung budget, doon pa sa tax natin kinuha, tapos inako pa. Dapat sa gobyerno dapat yun, para dagdag funds. Kasi may mga sakuna na dapat mukhang tulungan na tao. Tapos, dapat yung education, tutukan yan, iayos yung subject. Tapos medyo alisan yung kwan na yan. Kasi minsan, kailangan ng bata yung restriction at pagdidisiplina. Okay lang siguro pag kailangang anuin yung bata dahil sa pagkakamili or tigas ng ulo is, ano ba yun? Hindi ko kasi maano sa Tagalog yung bakbak na yan eh. Yung kailangang anuin yung puwet or kamay, pwede siguro bahaglang ulo. Kasi ang maganda rin dito sa amin, may nakakapagkwento yung mga nag-volunteer na bigay ng teaching about kay God. Pag nagmi-meeting daw sila, teacher din mismo nag-ask sa parents kung pwede ba nilang i-disiplina yung mga anak nila ng ganito, ganyan. Mas maganda yun. Parang kukuha sila yung mga teachers kukuha sila ng agreement sa parents. Pero yung parent na to, kailangan din nilang sabihin sa anak nila. Kasi minsan, yung anak kasi, minsan kailangan nating tignan yung both side. Kasi minsan, yung anak, pinagsabihan mo lang, dinagdagan. So, nasa teacher din yung na yun. Yung kung anong sasabihin ng bata na nawalan ng lisensya yung teacher. Minsan, kailangan nating i-weigh. Huwag dahil anak natin, kukonsintihin natin. Kailangan nating imbestigahan yung teacher at yung bata. Kung nagsasabi ba talaga ng totoo yung bata, lalo yung matanda.
So, ayan. Kailangan nating isipin na kung sagabal ang lows, dahil sa child abuse na yan, tayo na lang mismo na teachers ang mag-ask sa parents ng agreement. Kasi agreement din, parang papel lang din yung pag tinanong mo yung isang tao tapos nag-a-agree sila. Spirituality yun. Kasi words at bibig yun eh. Agreement between the two parties. Hindi lang dahil papel ang inaano natin ngayon, meron din ang bibig at words. Minsan hindi kasi na ano sa atin yun eh. Pero sa ibang bansa, kinukonsider na nila yun. Minsan, meron din naman yung tao na, nag-agree ka kaya? Ganito, ganyan. Naka-experience na ako ng ganyan. Ha? Wala tayong pinag-agreean na? Alam ko. Sa puso't isip ko. Kahit isama pa natin yung Panginoon. Minsan na napapaganon ka dahil sa taong ganun. Yung taong marunong magmanipula na sinasabi nila. Basta ikaw na tao, pag na-encounter ka ng kakaibang tao na ililid ka sa lost or masisira yung pinoprotektahan mo na peace is in peace dito at dito. Basta alam mo ang sarili mo at tama at mali. Yun ang pinaka-importante. Kasi minsan, ito rin pala, minsan ginagamit din ang emotional. Basta alam mo yun na dapat mong gamitin yung emotion na yan sa bagay na yan, sa sitwasyon na yan. Magalit ka kung magalit ka, umiyak ka kung umiyak ka, madisappoint ka kung madisappoint ka. Kasi emotion yan eh, tao tayo. Yun ang isang power sa atin. Basta alam mo kung ano yung emotion na din dumating sa'yo. Kung bakit nangyari yung argument between both of you. Na minsan kasi yung tao gumagawa ng argument ng isa't isa eh. Kaya nakikipag-argue ka sa ibang tao or yung siya nakikipag-argue sa ibang tao. Parang gumagawa para mapansin na sinasabi nila. Well, kulang sa pansit? Joke. Minsan, oo. Mga ways ng social influencer din minsan, gumagawa ng, pero hindi maganda rin yun. Ng kakapansin. Para, kasi, alam naman natin kung bumababa yung revenues natin or views eh. Diba? Gumagawa ng paraan na sinasabi nila. So, yan guys. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, share sa my next videos.